Audrey, NDP, National Democratic Front po at ang gobyerno ng Pilipinas ay inapruba na po ang Peace Pact frameworks ng dalawang organisasyon at tatlong substantive agenda ang nakumpleto po sa Peace Pact na ginawa po dyan sa Oslo, Norway upang to finally end ito pong Asia's longest running communist insurgency. So, masyadong significant po ito dahil ito pong second round of joint statement ay magiging accomplishment na rin, no? Dito po sa 100-day of his incumbency ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Good news po ito. Tatlo pong punto de vista na pag-usapan, social and economic reforms, ito pong political and constitutional reforms, at ang hostilities and disposition of assets. Napakarami po dyan. Importanteng napag-usapan, magandang balita po, ang eradication ng Philippine poverty, ang kahirapan po, pagbakas sa kahirapan, ang reduction of inequality, ang decenteng pamumuhay ng ating mga kababayan, ang rural equality, no? Ang development at pagpapaunlad pa ng mga kabaranggayan sa labas po ng Metro Manila at mga syudad, pati ng mga probinsya, to achieve food self-sufficiency. So ang goal po ng ating pamahalaan dito ay to extract more investment para po mag-invite tayo ng marami pang mga negosyante na magnegosyo sa ating bansa, to promote political stability, welfare sa lahat ng mga Pilipino, mga programang pang-ekonomiya, napaka-importante po ngayon, at ang pagkakaisa sa larangan po ng pagdinegosyo upang labanan ang krisis at ilan pang mga response pagdating naman sa kalamidad. So napag-usapan, ang naging discussion po, discussion points for CASER ay ito, agrarian reform and rural development, ang sustainable living income ng ating mga kababayan, social services, foreign economic and trade relations, ang monetary and fiscal policies, peaceful and resilient community. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon po tayo ng walang humpay na kapayapaan sa buong Pilipinas? Tayo po ay nakikipag-usap na sa Moro Islamic Liberation Front. Tayo nakikipag-usap na sa Moro National Liberation Front. At ngayon, sa ating mga kapatid na New People's Army National Democratic Front. Pero, ang sinabi ng Pangulo, hindi makikipag-usap ang gobyerno sa mga teroristang Abu Sayyaf. In fact, marami na po silang nahuhuli ngayon dahil sa naganap na pambobomba doon po sa Davao City. Tuloy-tuloy lamang po ito pong mga good accomplishments ng Duterte administration. First 100 days, tuloy-tuloy lamang po yan. Ipahupa muna natin yung mga kritisismo, lalo-lalo sa ating mga kapatid sa abroad, mga media practitioners na mali po ang kanilang interpretasyon sa ginagawang pagpapaunlad. Change has really come dito po sa Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang ating issue at komentaryo sa araw na ito. Bukas uli, lalapatan natin ang personal at legal na opinyon dito po sa Balitang Trending. Ayun yung likod, Aljo Bendio.